Huh! Hinihingal na napabalikwas ng bangon si Jezabel nang magising. Pero automatic na napahiga muli sa lupa at dumaing sa sakit na nagmula sa tagiliran. Muli siyang hiningal at nahigit ang sariling hininga dahil sa sobrang sakit. Arf, bakit ang sakit? Daing muli ni Jezabel at sinapo ang tagiliran. Ngunit dahil sa ginawa niya ay kamuntik na siyang mapahiyaw dahil sa takot at sakit ng makapaang sugat. O Esri, God dudugo. Hinatakutan niyang bulong nang mapagmasdan ang mga kamay. Hindi niya alam kung ilang oras na ba siyang nawalan ng malay. Pero bakit parang ang babaw lang naman ng sugat niya? Ang alam niya ay may gustong pumatay sa kanya. Mabilis niyang iginala ang tingin sa paligid at ang dilim, wala ring ibang tao sa paligid. Ang tahimik din ng paligid, gusto niyang humingi ng tulong ngunit natatakot siya na marinig ng mga lalaking nanakit sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan na ang mga ito. Pero bago siya nawalan ng malay kanina, dahil sa takot ay narinig pa niya ang sinabi ng isang lalaki. Pare, tama na iyan, upang hindi halata ang utos ay bigyan lang siya ng kaunting sugat, upang magmukhang nagsarili lang siya. Mariing ipinikit niya ang mga mata natapos maalala ang huling sinabi ng lalaki kanina. Binalikan pa niya sa isipan ang ibang pangyayari, kaya narito siya ngayon sa kinasadlakan. Sino kayo at ano ang kailangan ninyo sa akin? Takot na tanong ni Jezabel sa dalawang lalaking humarang sa daraanan niya. Huwag nang maraming tanong. Sumamagi na sa amin at masaya sa pupuntahan natin. Nakangisi at sapilitan siyang hinawakan sa braso ng isang lalaki. Nanlaban siya at sumigaw ngunit walang nakakarinig. Kasalanan niya kung bakit siya naroon sa liblib na lugar. Gusto niya lang naman kasing takutin sana si Tyrone upang siya na lang ang pagtuunan nito ng pansin. Ngunit kilala na talaga siya ng binata at alam nitong okay lang siya. Na hindi totoong may masamang taong humahabol sa kanya. Pero hindi niya akalaing makarma siya. At hito nga at totoong may masamang tao na gusto siyang gawa ng masama. Lang beses na rin kasi niya itong ginawa pero ito ang pinakamalala. First time niyang gumawa ng kalokohan sa gabi. Kasalanan nito ni Emily, ang babaeng gustong pakasalan ni Tyrone. Okay naman sila ng binata noong hindi pa ito umiiksi na sa buhay nila ni Tyrone. Lahat ay ibinibigay ni Tyrone sa kanya at siya lang ang babae sa buhay nito kahit bilang kapatid lamang ang tingin sa kanya. Mariing naglapat ang mga labi ni Jezabel at inubos ang lakas upang makawala sa pagkagawak sa kanya ng isang lalaki. Nang mabitawan siya ay kumaripas siya ng takbo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang bigla siya makaramdam ng matalas na bagay na bumaon sa tagiliran niya. Nanginginig ang mga saliri na hinanap niya ang cellphone matapos maalala ang nangyari kanina. Nakapa niya iyon sa tabi niya. Sadyang iniwan iyon ng mga lalaki at sa tingin niya ay nasa paligid pa ang mga ito. Agad niyang tinawagan si Tyrone at may sumnagot naman agad. Jezabel, stop fooling around. Umuwi ka na ngayon din dahil kung hindi ay sa labas ka matutulog. Napaluha si Jezabel nang marinig ang galit na tinig ng binata. I can't, may sugat ako. Sandaling natigilan si Tyler nang marinig ang tinig ng dalaga. Ramdam niya ang takot nito at halatang umiiyak. Pero alam niyang doon magaling ang dalaga upang laging makuha ang gusto sa kanya. Tyrone, I'm cold. Nakagat ni Jezabel ang loob ng ibabang labi dahil sa galit nang marinig ang tinig ni Emily. Alam niyang tulad niya ay nag-inarte lang din ito upang maagaw sa kanya ang atensyon ni Tyrone. Ngunit mas magaling sa kanya ang babae, isa pa ay mabait ang tingin dito ni Tyrone, hindi katulad niya na sadyang masama kahit noong bata pa. Jezabel, umuwi ka na. Bigyan kita ng isang oras at please help me. Kahit ngayon lang. Pangako, last na ito. Pag makaawa niya sa binata habang garalgal ang tinig. Napabuntong hininga si Tyrone bago nagsalita. May sakit si Emily at kailangan niya ako, kaya pwede bang be mature this time? Napahagulhol na lang siya ng iyak nang wala na sa kabilang linya ang binata. Pero agad din niyang pinigilan ang pag-iyak dahil pakiramdam niya ay lumalakas ang labas ng dugo sa sugat niya. Muli niyang binuhay ang cellphone at hinanap ang numero ng kaibigan. Alam niyang pinagbawalan na siya ni Tyrone na makipag-communicate pa kay Jason dahil adik umano ito. Pero no choice na siya. Ayaw pa niyang mamatay at sa lugar pang ito. Si Jason lang ang alam niyang madaling malapitan at alam ang ganitong lugar. Ay, hulaan ko kaya ka tumatawag ay dahil hindi ka na naman sinundo ng mahal mo, nang aasar na bungad ni Jason sa tawag ng pasaway niyang kaibigan.
Help me! Nanghihina niyang anas mula sa kabilang niya. Shit! Marahas na tumayo si Jason mula sa kinaupuan kung saan umiinom ng alak nang marinig ang boses ng dalaga. Where are you? Alam ni Jezabel kung nasaan siya dahil sadyang pinili niya ang lugar na iyon kanina. Sobrang natatakot na siya, hindi lang dahil sa isiping may sugat siya, kundi dahil ang dilim ng paligid at walang ibang tao. Papunta na ako, huwag mong patayin ang tawag, okay? Huwag kang matakot at be strong, umiiyak na tumango si Jezabel kahit hindi nakikita ng kausap. Nanatili lang siyang nakahiga at takot ding gumalaw. Baka kasi lalong dumugo ang sugat niya. Sapo niya rin ang tagiliran gamit ang isang kamay habang ang isa ay maihawak ng cellphone. Narinig niyang umandar na ang makina ng motorcycle ni Jason at alam niyang mabilis lang itong makarating sa kinaroonan niya kahit traffic pa. Matapos painom din ng gamot si Emily ay tumayo na si Tyrone. Muli niyang tiningnan ang cellphone at na-cancel niya nang hindi sinasadya ang tawag kanina. Tyrone, please dito ka lang sa tabi ko. Pigil ni Emily sa binata bago pa nito matawagan muli si Jezabel. Magpahinga ka lang at babalik ako mamaya. Gabi na kaya kailangan kong hanapin si Jezabel. Dinayal niya muli ang numero ng dalaga ngunit busy line ito. Ibig sabihin ay may kausap itong iba. Nangalit ang bagang ni Tyrone at nauto na naman siya ng dalaga. Muntik na siyang maniwala na nasa panganib nga ito. Sigurado siya na si Jason na naman ang kausap nito sa cellphone dahil hindi nakuha ang gusto sa kanya. Inis na bumangon si Emily nang lumabas na sa silid niya si Tyrone. Kahit ilang ulit na itong niloko ni Jezabel, ay nag-aalala pa rin ito sa babae at hindi matiis. Sa pagkakataon na ito, tiyak siya na lalong magalit dito ang binata at sigurado na parusahan pa. Dumiritso si Tyrone sa minibar niya nang hindi pa rin makontak si Jezabel. Sagad na ang pasensya niya para sa dalaga. Hindi na dapat siya maawa dito sa pagkakataon na ito. Dapat noon pa man ay pinadala na niya ito sa abroad upang doon mag-aral. Ngayong tumuntong na ito sa tamang edad ay lalong naging matigas ang ulo at lumala ang kapilyahan. Nagagawa na nitong saktan ang sarili para lang mapasunod siya. Kasalanan niya kung bakit naging spoiled sa kanya ang dalaga. Siya na ang tumatayong gwardiya nito mula nang mamatay mula sa aksidente ang mga magulang ng dalaga. 15 years old lamang ito nang mapunta sa pangalaga niya at siya naman ay 25. Matalik na magkaibigan ang mga abuelo nila. Alam niya ang pakiramdam na mamuhay na walang mga magulang kaya pumayag siya sa gustong mangyari ng abuelo. Sa kanya titira si Jezabel at siya ang tatayong guardian hanggang sa pagtuntong nito sa tarmang edad. Ngunit habang tumatagal ang pagsasama nila sa iisang bubong ay nag-iiba ang dalaga. Ayaw na nitong maging kapatid niya lamang. Hiniling pa sa abuelo niya na pakasalan niya ito. Gumawa pa ito ng kwento na may nangyari na sa kanila at naniwala naman ang abuelo niya. Napabuntong si Tyrone bago ininom ang laman ng basong hawak. Pagtingin niya sa orasan ay mag-alas 10 na. Isa pang sali ng alak sa baso ang ginawa bago tinawagan muli ang cellphone ni Jezabel. Napatingin si Jason sa cellphone ng kaibigan nang tumunog iyon. Tulog pa rin ang dalaga. Nang madatnan niya ito kanina sa madilim na lugar ay namumutla na ito at saka nawalan ng malay nang makita siya. Sobrang naawa siya rito kanina, talagang lumalaban sa kamatayan at hindi natulog hanggat hindi na siguro ang kaligtasan. Abala pa ang doktor sa paglinis ng sugat ng kaibigan kaya sinagot na muna niya ang tawag. Where the hell are you now, young lady? Pagalit na tanong ni Tyler sa dalaga. Wala pa siyang malay at narito kami sa hospital. Malamig na tugon ni Jason sa lalaki. Galit na napatayo si Tyrone nang makilala ang boses ng lalaking maihawak sa cellphone ni Jezabel. Alam ko nakasabot mo siya sa kalokohang ginagawa niya. Ibigay mo sa kanya ang cellphone ngayon din at kakausapin ko siya. Kung ayaw mong maniwala ay go to hell. Galit na pinatay ni Jason ang tawag at saka bumalik sa tabi ni Jezabel na wala pa ring malay. Nasipa ni Tyrone ang paa ng upuan dahil sa galit. Tinawagan niyang muli ang cellphone ng dalaga ngunit naka-off na. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang assistant. Hanapin mo kung saan hospital ngayon si Jezabel. Inis na umalis si Emily mula sa pinagkukublihan. Kahit galit ang binata ay hindi pa rin ito kayang tikisin si Jezabel. Mabilis siyang umalis sa pinagkublihan at bumalik sa sariling silid. Kailangan niyang mag-isip ng ibang plano naman ngayon. Tyrone, may nangyari bang hindi maganda kay Jezabel?
Nanghihinang tanong ni Emily habang nakatukod ang kanang kamay sa hamba ng pinto at bahagyang nakauklo ang katawan na para bang hindi kayang tumayo ng tuwid. Mabilis na binalikan ni Tyrone ang dalaga at inalalayan ito. Bakit ka lumabas ng silid? Hindi ba at ang sabi ko ay matulog ka na upang makapagpahinga? Hindi ako makatulog dahil nag-aalala ako kay Jezabel. Alam ko na ako ang dahilan kung bakit siya nagre-rebelde sa iyo ngayon. Please isama didi ako at gusto ko ring makita ang kalagayan niya. Naiiyak na pakiusap ni Emily sa binata. Napabuntong hininga si Tyrone at binuhat na ang dalaga upang dalhin sa kotse. Sa hospital na rin naman ang punta niya, kaya patingnan niya ang dalaga. Pagdating sa hospital, lihim na napangiti si Emily at buhat na naman siya ng binata. Tyrone, ayos lang ako kaya hindi na kailangang i-admit. Mas importante si Jezabel kaya siya na ang unahin mong asikasuhin. Huwag matigas ang ulo, sarili mo naman ang isipin mo at huwag siya. Sobrang inaabuso na niya ang kabaitan mo. Isinubsob ni Emily ang mukha sa dibdib ng binata at mumiti. Sobrang saya niya at siya na ang mahal ni Tyrone. Hinayaan na niya ito sa nais gawin. Isa pa ay sadyang may lagnat siya. Unti-unting iminulat ni Jezabel ang mata habang nakikiramdam sa paligid. Ang tahimik, pero alam niyang nasa hospital na siya dahil sa amoy na hindi niya gusto. Biglang nanginig ang buo niyang katawan pagkaalala sa nangyari sa kanya. Hey, calm down. Ligtas ka na. Hinigpitan ni Jason ang paghawak sa palad ng dalaga. Alam niyang takot sa patalim ang kaibigan kaya normal lang na may aftershock itong nararamdaman ngayon dahil nagkaroon ng sugat gamit ang kutsilyo. Thank you. Umiiyak na yumakap siya sa kaibigan. Unti-unti na rin siyang kumakalma. Mabuti na lang at may kaibigan siyang tulad nito. Bihira kasi siya nagkakaroon ng kaibigan. Mga una kasi niyang kaibigang babae at kinaibigan lang siya dahil kay Tyrone. Si Jason lang ang maituring niyang tunay na kaibigan at naiintindihan siya sa lahat ng bagay na intindihan siya kung bakit si Tyrone ang gusto niyang lalaki. Kahit lumayo na siya dito at nasaktan ni Tyrone, nariyan pa rin ito sa lahat ng oras na kailangan niya. Priority siya nito lagi, hindi katulad ni Tyrone. Napabuntong hininga si Jezabel, parang ikatlong buhay na niya ito. Siguro ito na ang sign na dapat na siyang magbago ng pananaw sa buhay. Pati ang puso niya ay kailangan niyang baguhin ang tibok niyon. Jezabel. Napabitaw siya ng yakap kay Jason at natakot dahil sa dumadagundong na tinig ni Tyrone. Binigyan niya ng makahulugang tingin ang kaibigan na umalis na ito, ngunit ayaw siyang sundin ni Jason. Kinakabahan siya para sa kaibigan at nababasa na niya ang mangyayari. Ganyan ka na ba talaga kawalang kwenta? Lumalala ka na, Jezabel at nagagawa mo ng saktan sarili at ilagay sa panganib ang buhay mo. Nagigtingan ang litid ng ugat sa lieg ni Tyrone dahil sa labis na galit. Pinatigas ni Jezabel ang puso niya at malamig ang tinging ipinukol kay Tyrone. Ayaw na niyang maging iyakin o ipagtanggol ang sarili. Pinili niyang manahimik dahil alam niyang hindi rin naman siya paniwalaan nito. Para kay Tyrone, lahat ng sinasabi niya ngayon at ginagawa ay mali. Lalo na kapag si Emily ang involved. Si Emily ang mabait at laging biktima niya kasi galing ito sa isang bahay ampunan. Si Emily ang kawawa dahil lumaki itong walang mga magulang. Si Emily ang tumulong ito noong kamuntik na ito masunog habang nasa bayay ampunan ito kasama ang parents dahil nag-charity. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Jezabel. Alam mo pa ba ang pinanggagawa mo sa iyong sarili? Galit pa rin kausap ni Tyrone sa dalaga. Alam ko at natuto na rin ako kaya huwag kang mag-alala, mula ngayon ay magpakatino na ako. Napabuntong hininga si Tyrone at nanibago sa dalaga. Noon ay umiiyak ito kapag galit siya upang huminahon na siya. Ayaw niya kasi itong umiyak. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Bakit hindi mo sasabihin sa kanya ang totoo? Galit na sita ni Jason sa kaibigan. Mabilis na umiling si Jezabel sa kaibigan at baka lalo lamang magalit dito si Tyrone. Nabaling ang galit na tingin ni Tyrone sa lalaking nagsalita. Ano pa ang ginagawa mo rito? Mabalasik niyang tanong kay Jason. Ako na ang mag-aalaga kay Jezabel. Malamig na tugon ni Jason. Bastard! Matapos mo siyang konsintihin sa kabaliwang na isip ay may gana ka pang magyabang sa harapan ko. Mariing na ipikit ni Jezabel ang mga mata at parang bumalik lang sila sa dating kasalanang nagawa niya.
Si Jason na naman ang sisihin at masaktan dahil sa kanya. Ang laki niyang tanga at uto noon. Nagpapadala sa payo na hindi maganda mula sa inaakalang kaibigan. Ano, sasaktan mo na naman ako at takutin na mawala sa list ng scholar. Galit at nanghahamon na ani Jason habang liad ang dibdib. Nang makitang itinaas ni Tyrone ang palad na nakakuyom, ay mabilis niyang niyakap ito upang pigilan. Please, wala siyang kasalanan dito. Siya lang ang maari kong hingan ng tulong kanina, kaya siya narito. Natigilan si Tyrone sa narinig. Bigla siyang nalito kung totoo ang kailangan ng dalaga ng tulong niya kanina. Umiyak na rin ito dahil sa lalaking gusto niyang suntukin, kaya muling bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Tyrone, ano ang ginagawa mo? Mabilis na pinunasan ni Jezabel ang luha sa mga mata nang makita si Emily. Nakapang hospital gown ito tulad niya. Nasusuka siya ugali nitong mapagkunwari. Kung tingnan mo ito ay mukhang may malubhang sakit at nasobrahan ng paglagay ng foundation sa mukha pati sa labi. Bakit umalis ka sa silid mo? Baka mapaano ka. Nag-aalalang inalalaya ni Tyrone si Emily. Napaismit si Jezabel sa nakikitang kalagayan ni Emily. Akala mo talaga ay hindi ito makapisa kahit itlog. Pinakiramdaman niya ang sarili habang nakatingin sa dalawa. Napangiti siya, gusto niyang puriin at palakpakan ang sarili dahil galit na ang nadaranan niya at hindi selos. Jezabel, bakit mo naman sinaksak ang sarili mo? Hindi mo ba naiisip na kay Tyrone ang sisi kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo? Nalumanay na tanong at may kasamang penenermo na ani Emily. Paano mo na lamang nasaksak ako? Mataray na tanong ni Jezabel kay Emily. Natigilan si Emily at napatingin kay Tyrone. Mukhang bigla itong nahulog sa malalim na pag-iisip. Mabilis siyang nag-isip ng isasagot sa babae. Narinig ko lang na pinag-uusapan ng mga nurse. Umangat ang isang sulok ng labi ni Jezabel at nang uyam ang tinging ipinukol sa babae. Narinig mo rin ba ang pangalan ko? Inis na tumikim si Emily, ikaw lang naman ang alam kong naka-confine dito na kayang saktan ang sarili. Tinikwasan lang ng kilay ito ni Jezabel at mukhang naaaliw na pinagmasdan ang babae. Ang galing talaga nito makaisip ng palusot. Sure ka na ako ang sumaksak sa sarili ko? Nang uyam pa niyang tanong. Hindi nga ba? Kung ibang tao ang may gawa niyan ay hindi mababaw na sugat ang matatamo mo. Bintang ni Emily sa babae. Tumawa si Jezabel habang nailing. Pati ang sugat ko ay alam mo rin pala. Sinabi din ba ng nurse kung gaano kalalim ang sugat ko? Inis na napahigpit ang hawak ni Emily sa braso ng binata at mukhang nagigisa siya sa sariling mantika. Jezabel, concern lamang ako sa iyo. Ang akin lang ay huwag mo na sanang ulitin ang bagay na iyan dahil si Tyrone ang unang naapektuhan. Malumanay na pag-iba ni Emily sa paksa. Umingo si Jezabel at inirapan ang babae kahit nasa harapan pa nila si Tyrone. Jezabel, concern lang sa iyo si Emily kaya sa halip na magsalita ka ng ganyan ay dapat kang magpasalamat. Lalo lamang sumama ang pakiramdam ni Jezabel dahil sa pagkampi na naman ni Tyrone sa babae. Hindi na bago iyon mula nang iwi nito ang babaeng iyon sa bahay nito. Tulad niya ay gusto ding pag-aralin bilang pagtanaong utang na loob sa babae dahil sa ginawa nito 8 years ago. Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na humawak ng patalim, Jezabel? Amused na tanong ni Jason sa kaibigan. Nagtatakang napatingin si Emily kay Jason. Hindi niya nakuha ang ibig sabihin kung bakit ganoon ang naging reactions ng lalaki. Pagtingin niya kay Tyrone ay nakakunot ang noo nito. Mukhang may mali siyang sinabi na hindi angkop sa sitwasyon. Ang alam ko ay kaya hindi ka marunong sa kusina dahil takot kang humawak ng kutsilyo. Ilang beses mo nang sinubukan labanan ang takot na iyan pero hinihimatay ka lang idugtong pa ni Jason bago pumalata. Isa pakiramdam ni Emily ay biglang nanlambot ang mga tuhod niya. Bakit hindi niya alam ang bagay na iyon? Kaya ba parang biglang nag-iba ang aura ng mukha ni Tyrone? Kung ganoon kalala ang phobia ni Jezabel sa patalim, malabo nga nitong masaksak ang sarili. Muli siyang nag-isip ng ibang dahilan. Maari naman niyang iutos sa ibang tao na gawin ang bagay na iyon. Kaya nga mababaw lang ang sugat niya. Ipinikit na lang ni Jezabel ang mga mata at ayaw makita ang mukha ng babaeng magaling gumawa ng kwento laban sa kanya. Pero ramdam niya ang mataman na mga titig ni Tyrone sa kanya. Tama nga naman si Emily at syempre paniwalaan iyon ni Tyrone. Tama ka naman, kaya dapat mahanap ang taong may gawa nito sa kaibigan ko.
Sarkastikong sang-ayon ni Jason sa sinabi ng babae at may kasamang pasaring kay Tyrone. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at nainis sa sagot ni Jason. Pagtingin niya kay Tyrone ay blanko na ang ekspresyon sa mukha nito at alam niyang pinag-iisipan ang nangyari ngayon kay Jezabel. Nagpakabuhay siya ng tayo at humawak sa ulo. Napadilat ng mga mata si Jezabel nang marinig ang daing ni Emily. Mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya nang makita kung gaano nag-aalala si Tyrone dito. Isinubsob pa ng babae ang mukha nito sa dibdib ng binata. Nag-side view ito at tumingin sa kanya. Nang magsalubong ang tingin nila ay humulma ang matipid ngunit nang iinggit ng ngiti. Pinapakita sa kanya ng babae na gingis, matimbang na ito sa puso ni Tyrone kaysa kanya. Nahilo lang ako pero aayos lang ako. Nanghihinang bulong ni Emily habang nakapanguyapit sa taso ng binata upang hindi tuluyang matumba. Walang salitang binuhat ni Tyrone si Emily at lumabas ng silid. Naawang tumingin si Jason sa kaibigan. Pero nagulat siya at hindi ito umiiyak dahil sa sama ng loob at selos. Maari mo na akong iwan. Pilit na humiti si Jezabel sa kaibigan. Nanatili lang nakatitig si Jason sa kaibigan. Parang ibang tao na ang kaharap niya ngayon. May sumapi ba sa iyo nang masaksak ka? Totoong ngiti ang sumilay sa labi ni Jezabel dahil sa biro ng kaibiga. Baliw, hindi ba pwedeng natauhan lang ako sa kahibangan ng puso ko at nagising sa katotohanan? O gusto ko iyan? Mukhang excited na lumapit pa si Jason sa kaibigan. Huwag ka na munang matulog ha at baka mawala ang bisa at muli kang matauhan. Baliw! Hinampas niya sa balikat ang kaibigan habang tumatawa. Pero ilang segundo pa ay unting nabura ang ngiti sa labi niya at nalungkot. Salamat ha! Napabuntong hininga si Jason, panindigan mo na iyang katigasan ng puso mo ngayon. Kung gusto mong manatili akong kaibigan mo ay magbagong buhay ka na. Naiiyak na tumango si Jezabel sa kaibigan. Pero tiyak na pagbalingan ka naman ng galit ni Tyrone at sisihin dahil sa akin. Ayaw na kitang masaktan pa kaya iwan mo na ako, pero, pangako, sundin ko ang payo mo basta umalis ka lang. Huwag kang mag-alala, kapag nakaalis na ako sa poder niya ay hahanapin kita. Naikuyom ni Tyrone ang mga kamay nang marinig ang sinabi ni Jezabel. Bumalik siya upang kausapin sana ng masinsinan ito, ngunit iyon pa ang naabutan niya. Kung ganoon ay balak pala siyang iwan ng dalaga ngayong nasa tamang edad na ito. Galit na umalis siya sa kinatayuan nang makitang nagyakapan na ang dalawa. Bumalik siya sa silid ni Emily. Mabilis na naibaba ni Emily ang tawag sa cellphone nang makitang pumasok si Tyrone. Ang akala niya ay magtatagal ito sa silid ni Jezabel na ikinainis niya kanina. Sino ang kausap mo? Di ba ang sabi ko ay magpahinga ka na? Nakagat ni Emily ang ibabang labi at mahamig sa tinig ni Tyrone na hindi ito natutuwa sa naabutan kanina. Sorry, tumawag kasi ang kaibigan ko at kinakamusta ako. Mula ngayon ay iwasan mo si Jezabel upang hindi na siya magre-rebelde. Pag-iba ni Tyrone sa usapan. Sa tingin mo ba ay dahil sa akin kaya niya ginagawa ito sa sarili niya? Nagtatampong tanong ni Emily. Pinagsiselosan kanya kaya intindihin mo na lang. Ayaw kong maulit pa ito sa kanya. Gusto mo bang umalis na ako sa bahay mo upang hindi na siya magselos? Hindi nakasagot si Tyrone at mukhang pinag-iisipan pa ang sinabi ni Emily. Mabilis na bumangon si Emily at tangkang bababa na ng kama, ngunit pinigilan ni Tyrone. Where are you going? Naging pabigat na ako sa iyo at naging dahilan pa ng kapahamakan ng babaeng mahal mo, kaya aalis na ako. Umiiyak na Anya at pilit na kumawala sa hawak ng binata sa braso niya upang mapigilan siya sa pagbaba ng kama. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Nagkamali ka ng iniisip, hindi ka pabigat sa akin at hindi rin kita pinapaalis ng bahay. Niyakap ni Tyrone ang dalaga upang tumigil na sa pagpupumiglas. Lihim na napangiti si Emily at ayaw siyang pakawalan ng binata. Hindi siya nito matikis. Pero nang maalala na hindi nito pinabulaanan ang sinabi niyang mahal nito si Jezabel ay napasimangot siya. Para na ring inamin ng binata na mahal nga nito ang babaeng iyon. Humigpit ang yakap niya sa binata at hindi matanggap ang laman ng kanyang isipan. Pinalipas muna ni Tyrone ang ilang minuto bago bumitaw na sa dalaga. Inalalayan niya itong bumalik sa pagkahiga. Please, dito ka lang. Paglalambing at pakiusap ni Emily sa binata habang hawak ng mahigpit ang isa nitong palad. Matulog ka na at dito lang ako.
Parang napilitang tura ni Tyrone. Thank you. Nakangiting pumikit na siya. Pero nagkunwari lang siyang natutulog at nilalabanan ang antok. Pinakikiramdaman ang lalaki kung talaga bang tutupad na hindi siya iiwan. Dapat nasa tabi niya lang ito at hindi magkaroon ng chance si Jezabel na masolo ang binata. Hinintay ni Tyrone na makalipas ang maraming minuto bago dinukot ang cellphone na nasa bulsa. Tinawagan niya ang kanyang assistant na siya nag-aasikaso sa lahat kapag may pinatrabaho siya. Sir, sagot ni Luis mula sa kabilang linya. Paimbestigahan mo ang nangyari kay Jezabel. Gusto kong mahuli ang taong nanaksak sa kanya. Napadaklot sa kubre kama ang kanang kamay ni Emily nang marinig ang utos ni Tyrone. Ang buong akala niya ay naniwala na ang binata na si Jezabel lang ang may gawa na ikinapahamak ng sarili nito. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Gumalaw siya at tumagilid ng higa patalikod sa binata. Ayaw niyang makita ng binata ang tinitimpi niyang galit sa lalooban. Napatingin si Tyrone kay Emily nang gumalaw ito. Tinapos na niya ang tawag at nilapitan ang dalaga. Sinalat niya ang noo nito at nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na ito mainit. Lihim na napangiti si Emily at hindi umalis ang binata. Pero nag-aalala pa rin siya. Alam niyang walang ebidensyang iniwan ang nanaksak kay Jezabel, pero hindi pa rin siya mapakali dahil mismong si Tyrone ang nagpapaimbestiga. Sa kabilang silid, pinipilit ni Jezabel na makatulog. Nakaalis na si Jason at iyon ang gusto niya. Nilalabanan niya ang takot na nadarama dahil hindi mawala ang nakikitang hawak na patalim ng isang lalaki. Kailangan niyang malampasan ang phobia sa patalim dahil wala nang yayakap sa kanya upang pawiin ang takot na nadarama. Kusang tumulo ang luha sa mga mata niya at mabilis niyang pinunasan iyon. Paulit-ulit pinaalala sa sarili na walang ibang tutulong sa kanya kundi ang sarili. Wala na siyang halaga kay Tyrone. Hindi na nito inaalala ang sakit niya. Kaya mo yan, kausap ni Jezabel sa sarili habang yakap ng mahigpit ang unan at doon kumukuha ng dagdag lakas ng loob. Ngunit habang tumatagal ay hindi niya makontrol ang sarili. Nanginginig na siya at gusto niyang magtago sa dilim upang hindi na nakikita sa isipan ang kumikislap na talim ng kutsilyo. Miss, are you okay? Tanong ng nurse na kapapasok lang at baabutan ang pasyente na nanginginig. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya nang marinig ang hindi pamilyar na boses ng isang babae. Please, stay away from me. Miss, nurse po ako at kailangan kong tingnan ang kondisyon mo. May hindi ba maganda kang nararamdaman? Mahinahon na kausap ng nurse sa dalaga at humakbang palapit dito. Ah, please go away. Takot na ibinato niya sa babae ang yakap na unan at nagsumiksok sa headboard ng kinahigaan habang yakap ang sarili. Naghalo ang takot at pag-aalala ng nurse sa pasyente, kaya nagmamadali itong lumabas ng silid upang tawagin ang doktor. Tarantang bumaba ng kama si Jezabel at mabilis na pinatay ang ilaw. Nanginginig ang mga tuhod at kamay niya. Wala na siyang makita sa paligid kaya gumapang siya papunta sa ilalim ng kama. Muling isiniksik ang sarili sa isang sulok. Dahil mababa lang ang kama, bumaluktot na lang siya ng higa at pinagkasya ang sarili roon. Kahit papaano ay naiibsan ang takot na nadarama at nawawala sa balintataw ang patalim na hawak ng lalaki kanina. Ayaw niyang makakita ng liwanag o ibang tao kapag nasa ganito siyang stage. Walang ibang nakakaunawa sa kanya, kundi si Tyrone lang ngunit ayaw na nito sa kanya ngayon. Kaya kailangan niyang gamutin ang sarili upang maging normal na ang sariling buhay. Naalimpungatan si Tyrone nang may pumasok na nurse. Hindi niya pala namalayang nakatulog siya. Pagtingin niya sa orasang pambisig ay may kalahating oras din pala siyang nakatulog. Ang kamay ni Emily ay nakahawak pa rin sa kanya pero mahimbing na ang tulog. Bigla siyang napatayo nang maalala si Jezabel. Tyrone? Naalimpungatan din si Emily dahil biglang nawala ang hawak na kamay ng binata. Silipin ko lang si Jezabel. Pagkasabi niyon ay iniwan na niya ang dalaga. Inis na sumunod na lang ang tingin niya sa binata. Ang nurse na tumitingin sa dextrose niya ay tahimik lang. Nagmamadaling humakbang si Tyrone nang makitang may lumabas na dalawang nurse sa room ni Jezabel. Patakbo ang mga ito sa galway na parabang may hinahanap. Pagbungad niya sa pinto ay nakasalubong niya ang doktor. May problema po ba, Dulcie? Ikaw po ba ang pamilya ng pasyente? Biglang binundol ng kaba ang dibdib ni Tyrone dahil sa tanong ng doktor. Agad niyang tiningnan ang kama at wala roon ang dalaga.
Nasaan ang pasyente dito? Sa halip ay tanong niya rin sa manggagamot. Nawawala siya. What? Parang nabinging tanong ni Tyrone. Sir, narito pa siya kanina ng unang pasok ko. Naabutan ko po siyang gising pero mukhang takot at ayaw akong palapitin. Binato niya pa po ako ng unan. Lumabas lang ako upang tawagin sana ang doktor, ngunit pagbalik ko ay patay ang ilaw at wala na siya sa kama. Kabadong paliwang ng nurse sa binata. Namamadaling binuksan ni Tyrone ang banyo na naroon lang din sa silid sa pag-aakala na naroon ang dalaga. Gusto niyang murahin ang sarili, hindi niya naisip na maaring bumalik ang phobia ng dalaga dahil sa nangyari dito. Huwag kang mag-alala at pinahahanap ko na siya sa buong building at siguradong hindi pa siya nakakalayo, ani ng doktor kay Tyrone. Hindi siya lumabas ng silid. Nagtatakang parehong napatingin ang nurse at doktor kay Tyrone. Sa halip na magpaliwanag pa ay lumuhod si Tyrone sa paanan ng kama at sinilip ang ilalim niyon. And there, hindi nga siya nagkamali ng naisip. Nangyari na ito noong unang buwan ni Jezabel sa poder niya. Mas gusto nitong magtago sa dilim kapag na-trigger ang phobia nito sa isang patalim. Halos madurog ang puso niya nang makita ang dalagang nakabaluktot ng higa sa ilalim ng kama. Mabilis siyang gumapang upang maabot ito. Nahirapan pa siya dahil mababa ang kama. Tulog ang dalaga at hindi man lang naramdaman ang paggalaw niya sa katawan nito. Nang mailabas ay maingat niya itong binuhat ay inihiga sa kama. Kunin mo ang panlinis sa sugat. Utos ng doktor sa nurse. Napatiim bagang si Tyrone nang makita ang mansa ng dugo sa tagilirang damit ng dalaga. Mukhang kanina pa iyon dumugo dahil sa ginawa nitong pamarmaluktot. May history of phobia ba ang pasyenteng? Tanong ng doktor habang sinusuri ang pulso ng pasyente. Tumango si Tyrone at sinabi ang nakaraan ng dalaga. Bata pa lang noon ang dalaga ay kilala na niya. Kuya pa noon ang tawag sa kanya ni Jezabel. Ngunit nang siya na ang gwardiya nito ay ayaw na siyang tawaging kuya. Noong maliit pa ito ay mayroong nanloob sa bahay ng mga ito at nakitang sinaksang ang yaya nito. Hindi napansin ng parents na nagkaroon ng phobia ito na lumala dahil napabayaan at parehong busy sa work. Kaya nga hindi niya ito pinalalapit sa kusina dahil takot sa patalim ang dalaga. I see, mukhang lumala ngayon ang phobia niya dahil siya mismo ang nasugatan ng patalim. Huwag na siyang hayaang mag-isa lalo na sa ganitong sitwasyon. Hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon at maaring mauwi sa depression. Mahabang paliwang at payo ng doktor. Maraming salamat po, Doth. Tinanggap niya ang bagong resitang bigay ng doktor para kay Jezabel. Tinurukan din ito ng pampatulog upang tuloy-tuloy ang pahinga ng katawan nito at isipan. Inis na umalis si Emily sa kinatayuan matapos marinig ang sinabi ng doktor. Kung alam lang niya na ganito maging resulta ay nag-iba sana ang ginawa niya sa babae. Nakagat niya ang hintuturo at lumalim ang iniisip. Kapag kuway ay naparngisi siya dahil may naisip na siyang magandang gagawin upang magalit muli si Tyrone kay Jezabel. Nagising si Tyrone nang makarinig ng mahinang ungol. Nakatulog pala siya habang nakayupyop ang ulo sa kama ng kinahigaan ni Jezabel. No, kuya, help me. Mahigpit niyang hinawakan ang palad ng dalaga at ginising ito. Marahil ay ang kabataan pa nito ang napanaginipan at tinawag siyang kuya. Ganito ito noong dalagita pa at siya ang laging tinatawag kahit sa panaginip. Layuan ninyo ako. Huwag. Nagkakawag na si Jezabel at takot na niyakap ang anumang mahawakan. Jezabel, wake up. Nyugyug na ni Tyrone ang balikat ng dalaga upang gisingin ito. Mukhang nakakita ng multo ng maimulat ni Jezabel ang mga mata. Lalong humigpit ang kapit niya sa kumot na nasa dibdib at naglikot ang tingin sa paligid. Hindi niya alam kung bakit narito siya sa kama na. Ang alam niya ay nagtatago siya sa ilalim ng kama kanina bago natulog. Calm down, narito ako, hindi ko hahayang may manakit sa iyo. Masuyong hinaplos ni Tyrone ang buhok ng dalaga. Ang sarap sa pakiramdam at kumakalma na rin ang puso't isipan niya dahil kay Tyrone. Yayakapin niya sana ito katulad sa nakagawian kapag takot siya. Pero biglang naalala ang pangako sa sarili. Ang pangako na hindi na dapat taasa pa kay Tyrone. What's wrong? Malungkot siyang humiti nang marinig ang masuyong tinig ng binata. Parang hindi ito galit sa kanya. Marahil ay naawa lamang sa kanya saka wala sa harapan nila si Emily. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Emily.
Tulad ng dati ay nagmamadaling sinalubong ito ni Tyrone. Bakit ka bumangon na? Maaga pa, baka mabinat ka na naman sa sakit mo. Nag-aalalang sita ni Tyrone sa dalaga. Natakot ako nang magising at wala ka. Naisip ko rin si Jezabel kaya nagmamadali akong pumunta dito. Yumakap si Emily sa binata habang ang tingin ay na kay Jezabel. Huminga ng malalim si Jezabel at blanko ang tinging ipinukol sa dalawa. Ayaw na niyang maging mahina kasi ginagaya ni Emily. Sorry, babalik na ako sa silid ko at baka magalit na naman si Jezabel. Bumitaw si Emily sa pagkayakap sa binata. Bakit naman ako magagalit? Gulat na napatingin si Emily kay Jezabel. Si Tyrone ay nangunot ang noo. Jezabel, I'm sorry. Alam ko namang nagagalit ka kapag lumalapit ako kay Tyrone. Ngumiti si Jezabel sa babae kahit sa kaloob-looban ay gusto itong bugahan ng kamandag na laway kung mayroon lang siya. Huwag kang mag-alala, mula ngayon ay hindi na ako magsiselos at mas kailangan mo si Tyrone sa iyong tabi. Iwan niya na ako at wala akong malubhang sakit para alagaan. Lalong nangunot ang noo ni Tyrone at hindi alam kung ano naman ang drama ngayon ni Jezabel dahil pinagtutulakan siya kay Emily. Tyrone, ano ang nangyari kay Jezabel? Sa tingin mo ay may bago siyang naisip upang mapaalis na ako sa bahay mo? Halos pabulong na tanong ni Emily sa binata at humigpit ang hawak niya sa braso nito. Napabuntong hininga si Tyrone sa katumingin kay Jezabel. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mo kapalit nitong pagiging mabait mo. Gustong matawa ni Jezabel pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya masisi ang binata kung isipin man ito ang ganoong bagay sa kanya. Tuwid siyang tumingin sa binata at sinalubong ang nang-aarok nitong tingin. Pagkain, gusto kong matikman muli yung luto mo. Nangalit ang mga ngipin ni Emily at tumalim ang tinging ipinukol kay Jezabel. Sinasabi na nga ba niya at gagawa ito ng paraan upang muling makuha ang loob ni Tyrone. Hindi niya alam na marunong sa kusina ang binata at naipagluto pa ang babae. Jezabel, alam mong sobrang busy si Tyrone para ipagluto ka ng gusto mo. Marami namang katulong nagbibiro lang ako. Putol niya sa pagmamagaling ni Emily. Alam ko namang busy si Tyrone at may sakit ka pa. Sige na, pwede niya na akong iwan dito at baka mahilo ka na naman. Pagtataboy niya sa dalawa saka tumagilid ng higa. Kaso mali direksyon ang ginawa niya. Nakalimutan niyang may sugat siya sa tagiliran sa side na iyon. Kahit masakit ay hindi siya dumaing. Tiniis niya ang sakit at hinintay na umalis ang dalawa. Napahawak si Emily sa ulo at gumiwang sa pagkakatayo. Tyrone, nahihilo ako, kekiyate, wala na bang bago dahilan, bulong ni Jezabel nang marining ang daing ni Emily. Walang salitang inalalaya ni Tyrone ang dalaga palabas ng silid. Umikot ang mga mata niya nang wala na ang dalawa saka dahan-dahang gumalaw patihaya. Pak, ang sakit. Nahigit pa niya ang paghinga dahil sa sobrang sakit. Kapag minamalas ka nga naman reklamo niya habang marahang kinakapa ang suga. Tyrone? Tawag niya sa binata nang bigla itong tumigil sa paghakbarang pagkasara ng pintuan. Nakatingin ito sa parang window glass ng pinto at makikita roon ang pasyenteng nasa loob. Bumalik ka na sa silid mo at susunod na lang ako. Hindi makapaniwalang napatingin si Emily sa kamay ng binata na nakahawak na sa kamay niya at inaalis iyon mula sa pagkakapit dito. Hindi pa nito hinintay na makapagsalita siya at nagmamadali na itong pumasok muli sa silid ni Jezabel. Kuyom ang kamao na sumilip na rin siya kung saan nakatingin kanina ang binata. Bitch! Ang akala ko ay nagbago ka na. Gigil na bulong ni Emily sa sarili nang makitang umaaktong nahihirapan sa pagbangon si Jezabel. Naudlot ang pagkilos niya nang may biglang humawak sa braso niya. Nagulat pa siya nang makilala ang lalaki. Umawang ang bibig niya nang bigla siyang buhatin na parang manika lang at pinahiga patihaya. Hindi mo na kailangang saktan ang sarili mo para lang manatili sa tabi ko. Galit na sita ni Tyrone sa dalaga lalo na nang makitang dumugo na naman ang sugat nito. Ayaw mo bang gumaling iyang sugat mo? Nakagat ni Jezabel ang ibabang labi at pinigilan ang mga luhang nais kumawala sa mga mata niya. Mas masakit pa ang makarinig ng ganitong salita mula sa binata kaysa sugat niya. Nag-iwas siya ng tingin dito at hindi na nagsalita dahil tiyak na pipiyok lamang ang tinig niya. Napabuntong hininga si Tyler nang maramdamang nasaktan na naman niya ang dandanin ng dalaga. Look, alam mong ayaw kong sinasaktan mo ang iyong sarili at hindi na maulit, nakalimutan ko lang na sa side kong ito ang may sugat.
Malamig niyang putol sa pagsasalita ng binata. Muling napabuntong hininga si Tyrone at hindi na sinumbatan pa ang dalaga upang hindi lumaki ang tampo sa kanya. Alright, ipagluto kita ng pagkain pagkalabas mo ng hospital. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya sa narinig, kahit mukhang napilitan lamang ang binata ay okay na sa kanya. Gusto niyang matikman sa huling pagkakataon ang luto nito. Dahil sa luto kasi nito kaya nag-iba ang tibok ng puso niya para sa binata. Baka sakaling kapag natikman niyang muli iyon ay bumalik na sa normal na tibok ang puso niya. Ang sabi ng doktor ay kailangan mo pang manatili dito ng ilang araw. Ayaw kong magstay dito ng matagal. Huwag matigas ang ulo. Ang katulong ang magbabantay sa iyo habang wala ako dahil aalis ako mamaya upang bisitahin ang branch ng kumpanya sa probinsya. Hindi na lang na siya kumontra sa gusto ng binata. Ayaw niyang umasa pa at tiyak namang makalimutan na naman siya nito. Asikasuhin ko muna si Emily. Paalam ni Tyrone habang inaayos ang kumot ng dalaga. Tumango lang siya bago pumikit. Ramdam niyang ilang segundo ring nakatitig sa kanya ang binata bago umalis. Saka lang siya nagmulat ng mga mata nang marinig ang pagbukas at sara ng pintuan. Lumipas ang ilang araw at hindi nakikita ni Jezabel ang binatang kaibigan. Si Tyrone ay wala rin siyang balita rito. Hindi nga siya kinakamusta kahit sa tawag. Nabalitaan niya mula sa katulong na kasama nito sa business trip si Emily. Nakalulungkot man pero hindi na dapat siya patatalo sa kanyang inosyon. Ayaw niyang mamatay dahil sa lungkot. Ang katulong ay one time lang din siya dinalaw at dinalhan ng pagkain. Mabuti na lang at mabait ang nurse niya at dinadalhan siya ng pagkain upang hindi magutom. Mukhang baliw pala ang tingin sa kanya ni Tyrone dahil may binayaran pang psychiatrist upang i-undergo siya. Kinabahan siya na baka katulad sa napapanood niya ay bigla siyang ilagay sa mental hospital. Kaya kailangan na talaga niyang magpakabait hanggang sa makaalis sa poder ni Tyrone. Ano ang kailangan mo? Malamig na tanong ni Jezabel kay Emily nang pumasok ito sa silid kung saan siya naka-confine. Hindi niya alam na nakabalik na ito pero wala si Tyrone. Binibisita ka at tinitingnan kung buhay pa ba? Ngumiti si Emily. Hayop ka. Ano ang sinabi mo kay Tyrone at ayaw pa akong palabasin dito? Galit niyang singhal sa babae. Kahapon pa sana siya lalabas ngunit biglang sinabi ng doktor na utos ni Tyrone. Umisi si Emily at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Oh dear, kawawa ka naman at hindi na mahal ni Tyrone at pinaniniwalaan. Ako na lang ngayon ay pinaniniwalaan niya at lahat ng sabihin ko ay sinusunod niya. Bitch! Ginagalit mo talaga akong hayop ka. Hindi na niya napigilan ang sarili at mabilis na bumaba ng kama. Ah, bitiwan mo ang buhok ko. Baliw ka na talaga. Sigaw ni Emily at pilit na inaalis ang kamay ni Jezabel na sumasabunot sa buhok niya. Ito ang gusto mo ang ipakita kay Tyrone na baliw ako din, panindigan ko na, hayop ka. Lalo niyang hinila ang buhok ni Emily at kinalmot pa ang mukha nito. Kung wala pang dumating na staff ay hindi niya ito titigilan. Tumawa siya nang makitang may kalmot ito sa pisngi at sabog ang buhok. Turukan niyo siya ng pampakalma. Utos ng doktor sa nurse, hindi na siya nanlaban sa nurse at lalo lang siyang sasaktan. Alam niyang na-video siya ng alalay ni Emily at mukha talaga siyang baliw habang tumatawa. Hindi kasi niya mapigilan ang sarili na huwag matawa sa mukha ni Emily. She deserve it at pagbigyan niya ito. Tingnan niya lang kung sino sa kanilang dalawa ang tuluyang mabaliw. Inis na lumabas ng silid si Emily at pinagamot agad ang sugat sa pisngi at baka magkaroon ng piklat. Ang sakit pa rin ng anit niya at ang tagal dumating ng rescue. Akala niya ay siya na ang nakaisa sa babaeng iyon. Ilang sandali pa ay tumawag si Tyrone. Lalo niyang ginulo ang buhok at umiyak bago sinagot ang video call. What happened? Nasaan na si Jezabel? Nag-aalalang tanong ni Tyrone. Sandaling tumigil sa pag-iyak si Emily at nainis sa binata. Halatang mas nag-alala ito kay Jezabel kaysa kanya gayong nakikita nitong umiiyak siya at magulo ang buhok. Bakit lumala ang sakit niya? Ang akala ko ba ay okay na siya kanina? Hindi mapakali si Tyrone at tumayo pa mula sa kinaupuang karma. Nasa hotel room pa siya at mamaya ay may meeting kasama ang maging kasosyo sa itatayong branch sa lugar na iyon. Hindi ko alam, see what she did to me. Napaiyak na naman si Emily. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi iyak bilang pagkukunwari lamang.
Talagang naiyak siya sa sama ng loob dahil mas concerned si Tyrone kay Jezabel kaysa kanya. Ang inaasahan niya ay lalo itong magalit sa babae dahil sinaktan siya. Napabuntong hininga si Tyrone bago pinagmasdan ang mukha ng dalaga. I'm sorry, ako na ang humihingi ng apology sa ginawa niya sa iyo. Tulad sa sinabi mo, mukhang nawawala na siya sa sarili niya, kaya hindi alam ang ginagawa. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at pinigilan ang sarili na makapsalita. Sa halip na madisappoint si Tyrone or ikahiya si Jezabel ay kabaliktaran ang nangyari. Datapusin ko agad ang trabaho ko dito upang makauwi na at ako mismo ang mag-aasikaso kay Jezabel. Sa ngayon ay pasensya na kung sa iyo ko siya pinaubaya. Alam mo namang lahat ay gagawin ko para sa iyo, kahit nasasaktan na niya ako. Malungkot at makahulugang tura ni Emily. Sandali at natigilan si Tyrone. Babawi ako sa iyo pag-uwi ko. Ngumiti si Emily at tumango-tango. Ang saya niya at babawi sa kanya ang binata. Excited na siya sa pag-uwi nito at kung ano ang gagawin upang makabawi sa kabutihang ginagawa niya para dito. Matapos magamot ang kalmot sa pisngi niya ay bumalik siya sa silid ni Jezabel. Gusto niyang gumanti dito. Napabalikwas ng bangon si Jezabel kahit nanghihina nang maramdamang may nakahawak sa isa niyang kanay. Nanghihina siya dahil naturukan kanina ng ganot. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya sa lalaking nurse na ngayon lang nakita. Huwag po kayong malikot at kailangan ninyong maitali upang hindi na makapanakit pa. Pak, tatandaan ko iyang mukha mong gago ka. Hindi na siya muling nanlaban at maubos lang ang lakas niya. Pagtingin niya sa pinto ay naroon si Emily at nakangisi na naman. Nadedemonyo talaga ang utak niya kapag nakikita ang babae. Pero wala siyang laban ngayon at pinagtutulungan siya. Ayaw niyang maturukan pa ng kung anong gamot at baka tuluyan na talaga siyang mabaliw. Nang masiguro ni Emily na hindi na talaga siya magantihan ni Jezabel ay bilapitan niya ito. Ilang ulit niya ring sinanpal ito sa pisngi at hinila ang buhok. Ngunit hindi man lang dumadaing ito sa sakit kaya lalo lamang siya nagagalit. Tinawanan ni Jezabel ang babae sa halip na ipakitang basasaktan siya. Kawawa ka naman, kailangan mo pa akong itali para lang makaganti. Sige lang, samantalahin mo ang pagkakataon na ito pero ihanda mo ang iyong sarili. Bibilangin ko ang bilang ng sampal mo sa akin at pananabunot dahil doble kong ibabalik yan sa iyo kapag nakawala rito. Biglang naibaba ni Emily ang kanang kamay at hindi na itinuloy ang pagsampal pa dito. Alam niyang hindi nagbibiro ang babae. Sa ugali nito, kung masama ang ugali niya ay mas masama ito at brutal mag-isip upang makaganti. Kung wala lang si Tyrone naniniwala sa kasinungalingan niya ay kawawa siya rito. Oh, bakit ka tumigil? Natatawang tanong ni Jezabel sa babae. Hindi pa namumula ng husto ang pisngi ko, kaya ituloy mo lang nakangisi niyang udyok sa babaeng halatang natakot sa banta niya. Bitch! Tumawag si Tyrone kanina at nakita ang sugat sa pisngi ko kaya huwag mo akong takutin. Lalong hindi ka paniniwalaan ni Tyrone kung magsumbong ka man na sinasaktan kita dahil ang pagkakaalam niya ay nasisiraan ka na ng bait. Tumawa si Emily at masaya sa mga naisip. Pero biglang nabura ang ngiti sa labi niya nang biglang tumawa rin si Jezabel. Halos mamilipit siya dahil sa pagtawa nang makita ang reaksyon sa mukha ni Emily nang tunawa siya. Ang tingin nito sa kanya ay talagang nasisiraan din ng bait. Mas enjoy pala ang ganito. Less stress ang sabayan ang kademonyohan nitong ginagawa sa kanya. Ano ang nakakatawa? Galit na singhal ni Emily kay Jezabel. Nakakatawa ang mukha mo. Muli siyang tumawa at kung wala lang tali ang mga kamay niya ay naturo na niya ang mukha nito. Hindi bagay sa iyo ang maging sugo ni Satanas at ang wake mo. You bitch! Tangkang sasampalin niyang muli si Jezabel, ngunit pinigilan siya ni Carlo, ang baklang nurse na kaibigan niya. Tama na at hindi siya maaring magkapasa sa mukha. Ang mabuti pa ay umuwi ka na at ako na ang bahala sa kanya. Napabuga ng hangin sa bibig si Emily at sinamaan ang tingin si Jezabel. Sa pagbalik ni Tyrone, siguraduhin kong siya mismo ang maglalagay sa iyo sa mental hospital. Gifi, nagkibit balikat si Jezabel at hindi natatakot sa banta ng babae. Kailangan niyang makaisip ng paraan na mailayo sa kanya ang nurse na bakla. Galit siya kay Tyrone pero naipagdasal niya na sana ay makabalik na ito upang makalabas siya sa hospital. Kapag nakalabas siya ay talagang gagawa siya ng paraang makaalis sa poder nito. Hanggat nasa balhay kasi siya ni Tyrone at hindi niya magawang mahalin ang sarili.
Ayaw na niyang isiksik ang sarili sa taong ayaw sa kanya at maging hadlang sa dalawang taong nagmamahalan.